Dumako tayo dito mga kababayan, no? Yung mga nag-rally doon sa Qatar, ito mismo galing po sa ABS-CBN ito. Hindi ko gawa-gawa lang ito. Ang sabi nung mga legit na tagapagbalita mga ABS-CBN, mga bossing. Sabi dito, Palasyo, cases, mga kaso versus Filipinos in pro-Duterte rally in Qatar, dismiss. Galing po yan sa ABS-CBN. Yan po yung mga malalaking tagapagbalita Ano po? ABS-CBN, GMA. Talaga namang ang mga reporters ng mga yan, Maris Umali. Ayaw ng mga DDS sa mga ganyan, mga kababayan. Kasi para ho sa kanila, bias daw po. At hindi daw po sila naniniwala doon sa mga mainstream media. Ang pinapaniwalaan daw ho nila, mga kababayan, mamaya ipapakita ko sa inyo. Ang pinapaniwalaan daw ho nila yung mga vloggers nila, mga bossing. Na hindi naman, yung karamihan naman doon ay hindi nagtapos ng, kumbaga, maging mamamahayag. Basahin natin to. Palas, cases versus Filipinos in pro-Duterte rally in Qatar, dismiss. Yan dismiss na. At mga kababayan, uunahan ko na ho kayo. No? Dahil po, sabi na din po ni Atty. Claire Castro, mga kababayan, mga boss chief amo sir, simula daw po nung kanilang nalaman na nakapiit po, inaresto itong mga ito, nagpadala na daw po sila agad ng lawyer, mga bossing, upang sa ganun maisalba yung mga kapwa natin Pilipino na matitigas ang ulo sa ibang bansa. Nagtigas pa ng ulo sa loob ng Qatar. At sa panahon pa ng Ramadan, mga bossing, kakapal ng mga faces. Anong face? Si PBBM pa talaga ang tumulong sa kanila. Nakakahiya, no? Ano kaya masasabi nila dito? Sabi, hindi na natin pwedeng sabihin na hindi pro-Duterte rally ang ginawa nila dahil ayan po, indicated na po ng ABS-CBN. Kailan ipinablish? April 7, 2025. Ngayong araw ho, mga kababayan, kaninang umaga, alas 11:48. Di ba? Tayo po doon lang sa totoo, no? Manila, updated. The cases against 17 Filipino who were arrested in Qatar for participating in recent illegal assembly have been dismissed, Malacanang said. Pero doon sa mga Duterte, parang wala akong narinig para sa kanila. Wala akong narinig din kay BP Sara, ano? Kaya hindi tayo napapatawag sa Congress, mga kababayan Bakit to? Dito tayo kumukuha nung mga balita sa araw-araw at tayo naman nagre-reaction lang. Hindi tayo nagpapasikat kagaya ng mga DDS na inuunahan yung balita. Mas una kami sa nagbabalita. Di ba? Mas una kami dito sa mga ABS-CBN. Mga nagmamagaling Tayo, doon lang tayo kukuha ng mga balita, yung mga na-post na-publish na mga kababayan, at tayo naman ay magre-reaction lang. May makakapal pa ang muka ng mga DDS, sasabihin, kami na po ang bagong mainstream media. Sira ba tuktok ninyo? Sa totoo lang mga kababayan, kaming mga vlogger, bigla lang naman po kami nagsulputan kasama po ang inyong lingkod. Di ba? Bigla lang kami nagsulputan. Okay pala yun, pwede palang magbigay ng reaksyon doon sa mga sige, vlog din ako, magbablog din ako. Ganon tayo No, pakatotoo lang tayo mga vloggers, no? Huwag nating agawan ng titulo yung mga totoong tao na nagbabalita talaga, na pinag-aralan, pinagpuspusan, pinagpawisan, ikinayod nung kanilang mga magulang sa larangan ng pagbabalita, bigla kayong sisingit. Kami na ang mainstream media ngayon. Huwag ganun, kakapalan ng mukha yun. Tuloy natin to. Qatari Ambassador to the Philippines, Ahmed Saad Al-Humidi, informed President Ferdinand Marcos Jr. of the development during their
meeting earlier in the day, Palace Press Officer Claire Castro said. Kanina, nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay Qatari Ambassador. Biruin mo, presidente pa natin ha, yung inaayawan nila. Sinabi ng Qatari Ambassador na pinalaya na ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang mga kaso laban sa kanila. Ayon kay Ambassador Humidi, ito raw ay refleksyon ng maganda, matatag at pagkakaibigan ng dalawang bansa. O discredit nyo ulit si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Masaya akong ibalita na hindi nakakasuhan ng Qatar ang 17 nating kababayan na na-detain kamakailan dahil sa illegal assembly. O kahit anong pagtatakip nyo, ang ABS-CBN, syempre, matitindi ho ang mga kapit niyan, matitindi ho ang mga ano niyan, source niyan. Kaya nilang pangalanan at kaya nilang sabihin na yung nangyari doon ay pro-Duterte Assembly. Di ho ba, mga kababayan? Ang malupit ho nito, ewan ko lang kung ma-deport itong mga to. No? Nakuha natin ang magandang balita ito matapos ang naging usapan o pag-uusap kay Ambassador Ahmed Saad Nasser Abdullah at Al-Humidi, ang haba naman kasi ng pangalan. Ambassador ng Qatar sa Pilipinas. Ang ano lang ho dito, mga kababayan, baka mapauwi pa ho yung mga yan. Ano? Mabutit mabuti, ayan, nakalabas na sila. Mabutit mabuti at kung papauwiin na din sila. Di ho ba? Paano kung hindi, siguro naman papauwiin na. Dapat, tuloy na lang yung trabaho nila. Pero wag na kayo makulit dyan sa Qatar. Anak na tira pa. Sa susunod na magkaroon kayo ng pagtitipon o ng mga rally, pumunta kayo sa police station. No? Meron po kaming pinaplano na ganitong assembly ho. No? Ayaw po namin sa presidente namin. Gusto namin magkaroon ng pagtitipon kung maaari. Makipag-ugnayan muna kayo. Makipag-ugnayan muna kayo. Sabi ni Ariel Salinas, balik trabaho. Yung iba expired na o wala na palang permit yung iba. Tapos ang lalakas pa ng loob. Illegal din naman pala yung ginagawa. Di ba? Makipag-ugnayan muna kayo sa pulis bago kayo bumanat. Baka sabihin nyo, naku, si Bongbong Marcos, pati yung Qatar inutusan para pigilin ang aming nararamdaman, para pigilin ang aming mga sentimiento sa bayang Pilipinas. Naku, mapapakamot na lang kami ng ulo dyan sa inyong mga DDS kayo. Aral yan sa mga OFW, hindi sila pwedeng masunod sa ibang bansa. Correct! Ano? Kaya nga ho, bago tayo lumabas ng Pilipinas, lalo na po mga OFW, meron pong PIDOS. Di ba? Doon po itinuturo lahat, mga kababayan. Hindi ka pwedeng maging makulit dito sa bansang ganito. Hindi to pwede. Bawal to, ganito, ganyan. Di ba? Sabi ni Percival Nietes, weak ba si BBM? Hindi. Ang DDS, lakas lang sa kasamaan, dapat ang inyong kulong. Yan, wala na. Natunaw na ho yung pagsigaw-sigaw nila ng ng may weak tayong president. Sabi ni Ami Palaruan, hindi daw papauwiin, Sir Mark. Back to normal life sila. Mabuti pa. 'Di ba? Kung napauwi pa kayo dahil sa ginawa nyong ganyan, nako. Yun yung tigil padala, malamang. 100% tigil padala yun.